Tahimik ang maliit na bahay ni Angelo nang sumapit ang isang karaniwang umaga. Malamlam ang liwanag na dumadaloy mula sa bintana. Dumadampi sa murang mesa na gawa sa kahoy. Ang amoy ng mainit na kape ang bumungad sa kanya habang isinasawsaw niya ang peraso ng tinapay. Simple lamang ang buhay niya, pero may tahimik na kapanatagan dito. Isang uri ng payapang hindi kailanman ibinigay sa kanya noong kabataan. Habang isinusubo ang huling peraso ng tinapay, may mahinang katok na umalingaw sa pintuan. Napakunot ang donya. Bihira siyang makatagpo ng bisita. Pagbukas niya, naroon ang isang lalaking nakauniforme ng postal courier. May hawak na makapal at mamahaling sobre. "Delivery po, para kay Mr. Angelo Ramirez." Magalang na sabi nito. Natigilan siya. Para sa akin?" "Opo, pakapirma na lang po rito." Matapos pumirma, iniabot sa kanyang kamay ang sobre. Makintab ang papel. Kulay ginto ang gilid at may naka-emboss na selyo. Nang buksan niya ito, dahan-dahang bumungad ang malinis na lettering. Batch 2010. 15-year high school homecoming. Para siyang biglang inalo ng matinding tuwa. Napalawak ang pagngiti niya, na para bang bumalik siya sa pagiging batang sabik sa reunion. Umupo siya sa upuan. Hawak-hawak ang imbitasyon na para bang napakahabang panahon na niyang inaasam-asam. Naramdaman niyang bumabalik ang nakaraan. Ang mga simpleng klase, tawanan, at ang mga pangungutya. Pero higit doon, ang mga kaibigang nagbigay ng kulay sa buhay niya. Grabe, 15 years na pala, bulong niya. May halong tuwa at hindi makapaniwalang damdamin. Sinundan niya ng pagbabasa ang mga detalye. Gaganapin sa isang sikat at marangyang resort. May dinner, awards, at social program. Para kay Angelo na nasanay na sa simpleng buhay, malaki na kaagad ang bigat ng lugar na iyon. Ngunit hindi niya iyon iniinda. Ang mahalaga, makikita niyang muli ang mga taong naging bahagi ng kabataan niya. Tumayo siya at tinignan ang kalendaryo na nakasabit sa dingding. 5 pang araw bago ang event. Ngunit sa puso niya, parang bukas na mismo ang reunion. Hindi mapakali ang mga kamay niyang paulit-ulit na sinusuri ang imbitasyon. Para bang pinadalan siya ng alon ng pag-asa. Nang gabing iyon, pagbukas niya ng maliit na aparador, isa-isa niyang pinagmasta ng mga damit niya. Wala raong branded, wala ring bago. Ngunit may isa siyang pinili. Isang puting polo na maayos pa kahit ilang taon nang ginagamit tuwing espesyal na okasyon. "Pwede na to," sabi niya habang pinupunasan ng lumang sapatos. Hindi niya naisip kung ano ang tingin ng iba. Para sa kanya, sapat na ang malinis, maayos, at tapat na sarili. Pagkahiga niya sa kama, hindi niya mapigilang ngumiti. Makikita ko na rin sila sa wakas, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng 15 taon, makakabalik ako. At doon sa simpleng silid na yon, sa payak na buhay, nabuhay ang isang pag-asang matagal nang natutulog. Ang muling makaharap ang nakaraan, ngayon ay dala ang bagong lakas ng loob. Dumating ang araw ng reunion, at tila mas mabilis kumabog ang puso ni Angelo habang inaayos niya ang polo niyang puti. Maaga pa ngunit handa na kaagad siya. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Simple, maliwalas ang muka, may bakas ng pagod, pero higit doon ay ang ningning ng sabik na pagbabalik. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng bahay. Dala ang pag-asang magiging masaya at magaan ang gabing iyon.
Biyahe pa lang, hindi na mapigilan ang ngiti niya. Habang lumilipad ang tanawin sa bintana, sari-saring alaala ang bumabalik. Ang kantin kung saan sila nagkukumpulan noon. Ang mga kwentuhan patungkol sa pangarap na hinaharap. At ang mga simpleng hirita na puno ng tawanan. Pinangarap niya talaga ang sandaling ito. Ang muling pagkikita nila. Pagdating niya sa resort, tila ibang mundo ang bumungad sa kanya. Malawak ang garden na may mga fairy lights. Kumikislap sa bawat pag-ihip ng hangin. Sa loob, tanaw ang malalaking chandelier na tila kumikinang na bituin. Hindi niya maiwasang mapatulala ng bahagya. Grabe, ang ganda naman. Mainang sabi niya. Halos hindi makapaniwala. Lumapit siya sa entrance table. Napangiti ang receptionist. Sir, kayo po ang pinakaunang dumating. Welcome po sa homecoming. Napakamot siya ng batok. Maaga po talaga akong umalis. Excited po kasi ako. Tinanggap niya ang name tag at naglakad-lakad sa paligid habang hinihintay ang iba. Tumigil siya sa harap ng stage. Inaalala kung papaano sila dating nagpe-perform tuwing school foundation day. Ngumiti siyang mag-isa habang pinapakinggan ang tugtog mula sa speaker. Maya-maya pa, may narinig siyang tawanan at ingay sa gate. Dumating na ang ilang mga kaklase niya noon. Nauna si Edward, makisig, nakasuit at halatang sanay sa atensyon. Kasunod niya ang dalawa pang lalaki na tila staff. May hawak na mga gamit. Lumapit siya kaagad kay Angelo. Uy Edward! Masayang bati ni Angelo. Sabik na sabik. Tumigil naman si Edward at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ngumiti ng mayabang. O pre, aga mo ata. Gwardiya ka ba dito? Sabay tawa. Parang may tumusok sa dibdib ni Angelo. Pero sinikap niyang panatilihin ang ngiti. Hindi ah. Maaga lang talaga akong umalis sa amin. Sumunod na tumating ay si Daniela. Naka-best dress. May hawak na gift bag. Hello guys. Teka, anong dala mo Angelo? Napayuko si Angelo. Nagkibit balikat. Ha? Wala eh. Sarili ko lang. Narinig niya ang pagbulong na Raymart habang papalapit. Nako, hindi pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin sa libre hanggang ngayon. Samantala, si Annalyn naman ay nakahalokip-kip. Nakataas ang kilay. Totoo ba? After 15 years, hindi ka man lang umasenso kahit konti? Hindi man malakas ang boses nila, pero sapat na ang tawa at tinginan upang maramdaman ang kirot. Kanina'y punong-puno ng saya ang puso niya. Pero ngayon, tila mabigat na at malamig. Dahan-dahan siyang napayuko. Pilit na nagtatago ng lungkot na sumisiksik sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganon pa rin ang tingin nila sa kanya. Siguro, hindi talaga nagbabago ang lahat. Bulong niya sa sarili. At ang ngiting dala niya mula sa pagkagising ay unti-unting naglaho. Habang nagsisimula na ang opisyal na programa ng homecoming, nakaupo lamang si Angelo sa isang mesa malapit sa gilid ng venue. Maaga pa, ngunit tila unti-unti nang nabubura ang pananabik na baon niya mula sa bahay. Pinapanood niya ang mga kaklase. Tumatawa, nagkikwento patungkol sa naging buhay nila. Nagpapalitan ng balita patungkol sa mga trabaho at negosyo. Ang ilan ay may kasamang asawa at anak. Ang iba na may sariling pinagkakaguluhan at tagumpay. Sa gitna ng ingay at saya ng lahat, tila si Angelo ang pinakatahimik. Pilit siyang nakangiti sa tuwing may dumaraan upang bumati. Ngunit kapansin-pansing walang nagtatagal sa mesa niya. Ang mga dating kaklase ay nagsisiksikan sa isang lugar. Pinag-uusapan kung anong sasakyan ang gamit nila. Kung saan bansa nakapagbakasyon o kung gaano kalaki ang sahod nila. Hindi niya masasabing masama iyon.
Ngunit ramdam niya ang pagitan. Isang pagitan na tila lumaki palalo dahil sa mga sinabi kanina. Napabalik ang isip niya sa mga panahong high school pa lamang sila. Naalala niya kung papaano siyang madalas na maging sentro ng biro, kahit hindi nakakatuwa. Ang palaging kulang sa baon, ang minsang hindi makabayad ng project fee sa oras, ang minsang hindi makasama sa outing dahil walang pamasahe. Hindi naman lahat ng alaala niya ay masama. May mga kaibigang mababait rin noon. Ngunit parang mas nangingibabaw ang bigat ng mga araw na kailangan niyang kayaning mag-isa. Pinilit niyang ibalik ang ngiti nang merong lumapit sa kanya. Ito ay si Anton, isa sa pinakamabait nilang kaklase noon. "Oy Angelo, kamusta na pare?" tanong nito. Ngumiti siya. "Ayos naman Anton, natutuwa akong makita kayong lahat." Pero agad ring umalis si Anton nang may tumawag dito mula sa kabilang mesa. Naiwan na naman siyang mag-isa. Nakatingin sa mga ilaw sa kisame. May kakaibang kirot na tila humihigop sa senya. Habang kinakain niya ang salad na kinuha niya mula sa buffet, sumilip siya sa malayo kung saan nakatayo ang grupo ni na Edward. Pasigla nilang pinag-uusapan ng mga negosyo at sasakyan. Mga bagay na hindi niya makuwang ipagmalaki. Kung meron man, isa sa Edward sa mga pinakahinahangaan sa batch nila dahil sa tagumpay nito. Ngunit kanina, isang biro lang ang nagpabagsak sa damdamin ni Angelo. Ramdam niyang dumudulas ang kumpiyansa niya. Hindi ba sapat ang pagiging masipag? Tanong niya sa sarili. O kailangan talagang mayaman ka para hindi ka pagtawanan? Pinilit niyang alisin ang bigat na nasa dibdib. Hindi siya dapat pinanghihinaan ng loob. Narito siya dahil gusto niyang makipag-reconnect, hindi upang makipagpaliksahan. Maya-maya pa, ay tinawag ng host ang atensyon ng lahat. "Batch 2010, find your seats. Mag-uumpisa na ang next part of our program." Unti-unting nagsibalikan ang mga kaklase sa kaniga nilang mesa. Bumalik si Angelo sa upuan niya at tuminga ng malalim. Pilit niyang pinapatunog sa isip na masaya ang gabing ito, na hindi dapat masira ang pakiramdam niya. Pero habang tumatawa ang iba, tila unti-unti siyang humihiwalay sa kasiyahan. Kahit sinusubukan niyang umiti, may lungkot na hindi maitatago. Masaya ang musika sa loob ng Grand Pavilion ng high school reunion. Pero ang ingay ay tila hindi umaabot sa kinauupuan ni Angelo. Kahit napakaganda ng ilaw at dekorasyon, nanatili siyang nasa gilid, nakaupo sa isang corner table. Tahimik na pinagmamasdan ng mga kaklaseng abala sa tawanan, hulihan ng litrato, at kwentuhan ng nakaraan. May mga lumapit na mga teacher para magkamustahan. Pero karamihan sa kaklase niya ay tila hindi na siya nakikita. Yung iba ay nahihiya dahil narinig na nila ang mga pambabasto sa kanya kanina. Yung iba naman ay sadyang walang pakialam. Abala sa pag-flex ng bagong sasakyan o negosyong hawak nila ngayon. "Picture tayo! Section 4A!" sigaw ng host. Agad na nagtakbuhan ang marami papunta sa stage area. Si Angelo naman ay nag-atubiling tumayo, pero nakita niya ang mabilis na sulyap ni Edward. Matulis. Parang itinatanong kung bakit pa siya sumama. Kaya hindi na siya lumapit. Umupo na lang siyang muli at ngumiti kahit may kirot. Habang tumatagal ang gabi, nagsusunod-sunod ang activities. May raffle, may mga games na nostalgic, pati mini talent show. Pero sa bawat tawanan ay naroon si Angelo sa gilid. Mistulang taong hindi bahagi ng selebrasyon. May ilang mga kaklase na napatingin sa kanya mula sa malayo. Mga tinging nakukonsensya, mga tinging napahiya sa narinig nila kanina. Pero wala ni isang naglakas na loob na lumapit. "Sayang no, hindi na nagbago yung iba," bulong ng isang kaklase sa katabi nito. Ramdam ang awa kay Angelo. Pinagtutulungan pa siya kanina, tapos ang bait pa rin ng ngiti niya.
Hindi yun naririnig ni Angelo. Pero kahit marinig pa niya, malamang ay ngingiti lamang siya. Sanay siyang maging mababa ang tingin ng iba sa kanya. Pero sanay rin siyang manahimik at magtiis. Maya-maya ay humarap ang host sa mikropono at ngumiti ng malawak. Mga kabatch, bago tayo magpatuloy sa last part ng program, we prepared something very special tonight. Tumigil ang karamihan sa pag-uusap. Nagbukas ang ilaw sa gitna ng stage. Ngayong gabi, gusto nating kilalanin ang isang napaka-espesyal na tao. Someone who made tonight possible. Nagpulong-bulungan ang mga tao. Sino kaya yun? Si principal ba? O baka naman yung mayor na batchmate natin? Hindi makasagot ang ilan. Hindi rin nila maiisip kung sino ang tinutukoy. Ngumiti ang host. Mas malawak kaysa kanina. Hindi nyo ito inaasahan. Pero mamaya, maririnig nyo ang kanyang personal na mensahe para sa ating lahat. A special appreciation message from our anonymous donor. Tumingin si Angelo sa paligid. Nagtataka rin sa sinasabi. Nagpatuloy ang host. Handa na ba kayo? Oo, handa na kami. Sigaw ng iba. Mga kabatch, let's all welcome on stage. Tumigil ang musika. Umingay ang tampol. Kumislap ang spotlight. Mr. Angelo Ramirez. Parang bumaliktad ang mundo ng lahat. Napatingin sila kay Angelo. Ang lalaking tahimik, simple ang damit, at kanina lamang ay tinawag pa nilang mahilig sa libre. Ngayon, siya ang nasa sentro. Siya ang pinakikinggan. Siya ang inanyayahan. At walang makahinga sa gulat. Para bang huminto ang oras nang marinig ni Angelo ang sarili niyang pangalan. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng ilang segundo. Hindi sure kung siya nga bang tinawag. Pero habang nagtatama ang mga mata ng buong venue sa kanya, lalo na ang apat na ng insulto kanina, unti-unti siyang tumayo. Hindi maipintas sa mukha ni Edward ang pagkagulat. Natigilan siya at tila naiya sa kanyang sarili. Si Daniela ay napakapit sa dibdib niya. Si Raymart naman ay napabuka ang bibig, habang si Annalyn ay napatakip ng palad sa bibig. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Lumakad si Angelo papunta sa stage. Hindi ito mabilis, hindi rin mabagal. Pero bawat hakbang niya ay merong bigat. Parang may kasama itong lahat ng alaala ng high school. Lahat ng pagpapahirap. At lahat ng pananakit na tiniis niya sa maraming taon. Pagdating niya sa podium, binigyan siya ng host ng mikropono. Ngumiti ito sa kanya. Thank you, Angelo, for making this reunion possible. Isang nakabibinging bulungan ng sumabog sa madla. Huminga ng malalim si Angelo. Kita sa aura niya ang kaba, pero mas nangingibabaw ang tapang at kababaang loob. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Mahina pero malinaw ang boses niya. Natahimik ang buong venue. Tila bawat tao ay natutong makinig. Unang-una, salamat sa pagdalo. Alam kong matagal nating hinintay ang pagkakataong magkita-kita ulit. Tumingin siya sa mga mesa. May mga mata na umiwas. May iba namang nag-aabang ng sasabihin niya. Noong natanggap ko ang invitation, sobra talaga akong natuwa. Miss na miss ko kayong lahat. Naaalala ko lahat ng kalokohan natin noon. Lahat ng tawa. Kahit minsan ay may pang-asar na sakit sa loob. Napayuko sandali si Edward. Lumipas ang maraming taon. At tulad ng marami sa atin, tumaan ako sa sarili kong laban. Dahan-dahang bumabalik kay Angelo ang mga alaala. Ang pag-alis niya pagkatapos ng graduation. Ang pagtatrabaho bilang utility boy sa isang maliit na tindahan. Ang gabi-gabing pag-aaral habang pagod na pagod. At ang pagpunta sa abroad gamit lamang ang ipon na hindi kasya. Pero dinala niya ang malaking pangarap.
Hindi naging madali ang lahat. Pagpapatuloy niya. Nag-aral ako ng business habang nagtatrabaho. Nag-ipon ako, nabigo, pero bumangon ulit. Hanggang sa nakapagpatayo ako ng maliit na negosyo na unti-unti ay lumago. May ilang mga kaklase ang napabulong. Akala ko ba dati mahirap lang siya? Grabe no, ang tahimik lang pala niyang nagtagumpay. Ngumiti si Angelo, hindi nagyayabang, kung hindi nagpapasalamat. At ngayong gabi, gusto kong sabihin sa inyo kung bakit wala akong dalang pagkain, regalo, o kahit na ano. Huminga siya ng malalim. Dahil hindi ko na kailangan pang magdala. Napatingin ng lahat sa kanya. Dahil ako po ang nag-sponsor ng buong catering pati na rin ng venue. At doon, tuluyang nanlaki ang mga mata ng lahat. Isang iglap ng katahimikan. Walang kumilos, walang kumurap. Lalong-lalo na, ang apat na nangusga sa kanya, hindi halos makatingin. At sa gitna ng tahimik na venue, isang mahinang paghikbi ang narinig. Wala lang nakakaalam kung kanino galing. Ang gabing puno ng yabang, pangusga, at pangmamaliit, biglang napalitan ng hiya at pagkamangha sa lalaking minsan nilang tinawanan. Hindi pa rin makakilos ang maraming tao matapos marinig ang revelasyon ni Angelo. Para silang tinamaan ng malamig na hangin. Tahimik, naguguluhan, at tila may malaking batong dumagan sa dibdib nila. Nakangiti si Angelo pero bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi pagod sa kanyang sariling katawan, kung hindi pagod sa mga taong minsan ay hindi naniniwala sa kanya. Pagbaba niya ng stage, parang unti-unting lumuwag ang paligid. Ang ilan sa mga kaklase ay nagsigawan ng, "Grabe, siya pala ang sponsor. Hindi ko inakala. Ang bait niya para gawin yun, no?" Pero ang apat na papanghusga, sina Edward, Daniela, Raymart at Annalyn, ay nanatiling nakatayo lang. Para bang na-freeze sa kinatatayuan nila. Unang lumapit sa kanya si Daniela. Mabagal ang bawat hakbang niya. At habang papalapit, nangingilid ang luha nito. "Angelo?" mahina niyang sabi. "Grabe, ang sakit sa dibdib. Nahiya ako sa ginawa ko sa'yo." Ngumiti si Angelo. "Daniela, okay lang yun. Matagal na yun, no? Hindi ko na iniisip." "Pero mali pa rin," sagot niya. Pinupunasan ng mata. "Tinanong pa kita kung ano lang ang dala mo. Hindi ko alam." "Wala kang kasalanan na hindi ko kayang patawarin, Daniela," sagot ni Angelo. Habang nag-uusap sila, lumapit naman si Raymart, hindi makatingin. "Tol," bulong nito. "Pasensya na sa sinabi ko ah. Yung salita akong mahilig sa libre. Nakakahiya. Hindi ko akalain." Pinatong ni Angelo ang kamay sa balikat niya. "Raymart, seryoso. Matagal ko na kayong napatawad. Lahat tayo ay may mga panahon na immature pa nun." Natulala si Raymart. "Hindi ka talaga nagbabago. Napakabait mo pa rin." Ang sumunod naman ay si Annalyn. Nakayuko ito at parang hindi makapagsalita. Inilalapit niya ang palad sa mukha niya. "Hindi ko alam kung paano ko haharap sa'yo," aniya. "Ako pa naman yung pinakamaingay kanina. Ako pa yung nagtanong kung hindi ka pa rin umasenso." Napangiwi siya, hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa bigat ng kahihiyan. "Angelo, ang sama ko at ang yabang ko." Tumawa si Angelo. Tumawa siya ng mahina. "Annalyn, tumanda na tayo, no? Hindi na natin kailangang magtanim pa ng sama ng loob." Nagangat siya ng tingin. Hindi makapaniwala na ganoon pa rin kabait si Angelo. At sa uli, si Edward ang lumapit. Ang pinaka-proud noon, pinakamayabang, at pinakamapang-insulto. Nakayuko rin at hindi makatingin. "Pare," mahina niyang simula. "Hindi ko inakalang ganito ka na pala. Kanina pa ako kinukurot ng konsensya ko, sa totoo lang." Hindi umimik si Angelo.
Hinihintay siyang magpatuloy. Tinanong pa kita kanina kung guard ka ba dito. Ang tanga ko. Ang late ng tingin ko sa'yo. Pero ikaw pa pala yung tumulong sa amin para magkaroon ng reunion. Maraming salamat pare ah. Huminga ng malalim si Edward. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pasensya na bro. Wala yun no. Sagot naman ni Angelo, sabay ngiti sa kanya. Kung hindi dahil sa inyo, wala rin naman akong inspirasyon dati para magsikap. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang apat. Hindi sila makapaniwala na ang taong minamalit nila ay siya pang nagpapatawad at nagpapalawak ng puso ngayon. Sa hindi inaasahan, nagkayayaan ng group picture ang host. Batch 2010, lumapit kayong muli lahat. Kasama si Angelo sa gitna. Lumapit si Angelo. Ngumiti. Hinila niya sina Edward, Daniela, Raymart at Annalyn papalapit. Hoy, likay dito, sabi niya sa kanila. Hindi pwedeng wala kayo sa tabi ko. At doon, sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, nagyakap sila. Hindi dahil sa dating pagkakaibigan, kung hindi dahil sa bagong pangunawa. Ang maskara ng yabang, inggit at pangusga ay unti-unting nalaglag. Ang natara na lamang ay ang tunay na pagkatao nilang lahat. Matapos ang huling group picture, nagsimula nang mag-uwian ng mga batchmates. Ang ilan ay bitbit pa ang natirang pagkain. Ang iba na may nagkikwentuhan pa rin patungkol sa revelasyon na hindi nila makalimutan. Pero si Angelo, sa halip na makiingay, ay tumungo sa labas ng venue at tumupo sa isang bench sa ilalim ng malambot na ilaw ng poste. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang pagod, pero higit doon, ang gaan. Parang may malaking tinik na natanggal sa dibdib niya. Matapos ang gabi, matagal na niyang daladala ang alaala ng pangusga noong high school pa lamang siya. Pero ngayong gabi, naibalik niya yon sa mas magandang kwento. Habang nakaupo siya roon, may lumapit na 3 kaklase. Sina Lisa, Carlo, at Menchie. Mga tahimik noong high school at hindi talaga nakikihalo sa gulo ng iba. Angelo, tawag ni Lisa. May pag-aalangan pero may paghangang halata. Gusto lang naming sabihin na maraming salamat. Napatingin si Angelo at ngumiti. Para saan? Para sa gabing ito. Sagot naman ni Carlo. Para sa pagbangon mo. Para sa pagpapakita na hindi mo kailangang ipagyabang ang tagumpay mo para maging mabuting tao. Tumango si Menchie. At para sa pagtuturo sa amin na mali ang umusga, base sa itsura o sa nakaraan. Napatango rin si Angelo. Tahimik pero nakangiti. Kasunod nila ay lumapit muli sina Edward at Daniela, kasama si Raymart at pati na rin si Annalyn. Hindi na sila katulad ng kanina. Wala na ang yabang sa kanila. Wala na ang pang-iinsulto. Ang mga mukha nila ngayon ay puno ng pag-unawa at tunay na pagsisisi. Bro, sabi na Edward, hindi na kami magpapalusot. Nagkamali talaga kami. Ayos lang yun, sagot ni Angelo. Hindi tayo bumabalik sa high school para ulitin ang mga mali. Bumabalik tayo para itama at magkasiyahan. Napayuko si Daniela. Pero ang bait mo pa rin talaga kahit ganoon kami. Hindi pera ang sukatan ng tao, sabay sagot ni Angelo. May hinahon. Hindi rin ang damit, sasakyan, o anong dala mo. Ang sukatan ng tao, nasa puso niya. Nasa paraan niya ng pagbangon at pagtulong kahit sa mga taong minsang nanakit sa kanya. Parang tinamaan ang lahat sa sinabi niya. Totoo kasi, ramdam, hindi sermon, pero isang aral. Nagpatuloy si Angelo. Alam nyo, hindi ako nag-sponsor para magyabang. Ginawa ko to kasi gusto kong magsama-sama ulit tayo. Gusto kong maalala natin yung mga panahon na nangangarap pa tayong lahat. Napangiti si Raymart. At ikaw pa lang nakarating sa pangarap mo. Lahat tayo makakarating, sagot ni Angelo. Iba-iba lang ang oras.
Iba-iba ang daan. Pero lahat tayo makakarating dyan. May katahimikang sumunod. Hindi awkward, kung hindi puno ng respeto at pangunawa. Pagbalik sa loob, huling tawag na para sa final photo sa harap ng venue. Tumayo si Angelo. Tumango sa mga kasama at sabay-sabay silang naglakad pabalik. Sa harap ng malaking banner na may nakasulat na Batch 2010 Homecoming, nagtipon silang muli. Nakangiti. Nagkakasundo, mas magaan ang loob kesa kanina. At habang pumipitik ang kamera, narinig ang huling narration ng gabi. Huwag manghusga base sa nakikita. Ang tao, nagbabago, at minsan, ang pinakamahinang nilalait noon, ang magiging pinakamalakas sa uli. Ang tunay na tagumpay ay hindi pinagmamayabang. Ito ay binabahagi. At sa isang iglap, kumislap ang kamera. Isang larawan na magpapatunay. May mga sugat na naghihilom, may mga taong nagbabago, at may mga pagbabalik na nagbibigay aral sa lahat. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag manghusga base sa nakikita. Ang yaman, damit, o estado ng buhay ng isang tao ay hindi sukatan ng kanyang kakayahan o halaga. Maraming bagay ang nagaganap sa likod ng panlabas na anyo. Ang tunay na tagumpay ay nasa puso at pagkatao, hindi lang sa pera, posisyon, o material na bagay na susukat ang tagumpay. Ang pagiging mabuting tao, pagkakaroon ng malasakit, at pagtulong sa kapwa, ang tunay na yaman. Pagbabago at paglago ay posible sa lahat. Kahit sino, kahit gaano pa kababa ang simula, ay maaaring magtagumpay at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at determinasyon. Pagpapatawad at kabutihan. Ang taong marunong magpatawad at magpakumbaba ay nakapagbibigay ng liwanag at pag-asa sa iba. Ang galit at sama ng loob ay mas nagdudulot ng sakit kaysa sa kabutihan. Kung minsan, ang pinakamahina noon ay ang pinakamalakas sa huli. Ang mga taong minamalit o tinatapakan noon ay pwedeng bumangon at maging modelo ng tagumpay at kabutihan. Ang kwento ni Angelo ay nagpapaalala sa atin na huwag husgahan ng iba sa nakikita lamang ng ating mga mata. Pahalagahan ang kabutihan sa puso at laging maniwala sa kakayahan ng bawat isa na magbago at magtagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi pinagyayabang. Ito ay ibinabahagi. At ang pinakamahalaga ay kung papaano tayong tumutulong at nagiging inspirasyon sa ating mga kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung tagasaan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.